Excuse me. Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces mula October to December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, di adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi po rin, di dito na. Ito ang last deck. So, ang dating sa akin, either kayo to mismo, o itong person nyo. Pero, yung description natin, ganito. Lalaki. O, pwede namang babae, pero extrovert. So, lalaking tao o babae, pero extrovert. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. 40 to 59 years old, in a relationship, hindi kasal. In a relationship pero hindi kasal. Walang anak. Masaya naman siya sa relasyon. So dahil masaya naman siya sa relasyon, asahan natin na magiging honest. Dahil may justice dito eh. Honest siya. Mapagkakatiwalaan ba? Kumbaga, maganda ang motibo ng taong to sa karelasyon niya. May balance. Kasi, may balance, may scale. Balance sa personal at career life. Ano pa? Willing siya na ayusin ang problema kung magkaroon man. Kumbaga, siya, cooperative, understanding. So, yun lang. Iba-value niya yung relasyon. I-treat niya yung kanyang karelasyon with respect. Ganon. At integrity. Well, anyways, ang bilis naman. Ito na nga lang tayo. Ito ulit. Para magamit ko naman ito ng bongga. Oh, lovers. Oh, Wheel of Fortune. Oh, ito maganda. When it comes to relationship, may luck. Okay, may chance, may luck, may fortune, may abundance. So, ibig sabihin, yung mga single, magiging in a relationship na. O magkakaroon na sila ng new love interest. Finally, titibok ulit ang puso nila. Magmamahal ulit sila. Kung in a relationship, edi okay naman. Kasi may abundance tayo dito, sa Wheel of Fortune. Kung magkaroon man ng problema, o sabihin natin nangyayari na talaga yung problema, maayos pa. Dahil sa combination na to, kahit nga ito lang. Ito. O pwede rin namang magkakaroon ng decision yung iba sa inyo na finally, i-pursue
yung anything na sa tingin nila ay magbe-bring ng happiness sa buhay nila. O desisyon makipagbalikan sa karelasyon o ex. Pwede, oh. Good change na lang, siguro. Ay asahan sa topic ng relationship o love life. Blessing, may paparating na blessing sa magkarelasyon o sa single. O baka ma-recognize na ng iba sa inyo yung kanilang soulmate. Kasi soulmate din pala to, Wheel of Fortune, hindi ko kalain. Pero lovers, Wheel of Fortune, siguro twin flame, who knows. Good karma. Pwede. Mare-receive ng iba sa inyo kung naging mabait. Ibang mga nakaraang buwan o araw. Anyways, punta tayo dito. So, Pisces na tayo. Pisces reading. Widower. Hope. May pag-asa pa raw. Yung mga widower. Mga byudo. O, sabihin na lang natin single na lalaki na lang. In general, may pag-asa pa. Lalo na yung sinasabi ko dito. Kahit dito eh. Ito kasi in a relationship. Pero itong dalawa, in general, di ba? E di lalo na siguro kung single na lalaki o biyudo, kakaroon na siya ng new love life. Kung ididikit natin. Ano pa? Kasi, itong widower, sabihin nating naghiwalay. Naghiwalay yung iba sa inyo. Lalaki yung umaasa dito, sabihin natin ganun. Siya yung may pag-asa. Lalo na kung lalaki yung umaasa, may pag-asa pa. Lalo na kung yun nga, nag-break sila ng jowa niya. O sabihin natin ex-husband to ng iba sa inyo. Maasa pa yung iba sa inyo na magkaayos pa ng ex-husband o person nila, lalaki, 60 years old. May pag-asa pa na maayos, pwede. Pero kasi pwede na rin tong kung di man to ex-husband, overall na lang siguro, ex-lover, pero boyfriend. O in general na lang siguro, pwede rin ghosting to. May nang ghost, baka bumalik pala. Pero again, lalaki yung nang ghost. Sabagay, pwede rin naman tong vice versa. Lalaki yung nang ghost o lalaki yung ginost. May pag-asa pa. Ngayon nga, magbalik sa buhay nila yung nang ghost sa kanila. O sabihin natin lonely, yung iba sa inyo. Pero specifically, lalaki. Lalaki. Yun nga, magiging masaya na dito. Sa 3 buwan na to. Lalo na kung kakabreak lang.
Makaka-move on na siya. So, again, pwede itong lalaking tao o babae. Tama siya sa babae, pero kung extrovert siya, doon lang tatama. But anyways, may dadagdag pa ba ako dito? O pupunta na ba tayo dito? Sige, dito na tayo. Ano pong mensahe ang masasabi nito? Babasahin ko na lang. Extra message. So sabi, pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidences. So ayan, pay attention daw sa sign, whether single or in a relationship, meant to happen talaga yung synchronicity dito, oh. Parang may meaning. So anyways, ito na. Pangalawa. Reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. Connection, di ibig sabihin whether in a relationship o single na naghahangad pa sa someone na wala na sa buhay nila. Pwede din dito, oh. Mapa ex yan o crush. Na may chance pa ng manifestation, oh. Sabi. Itong huli. Isa lang. Sumama pa to pero haba yung video. Ito na lang. Dahil 3 lang naman sinabi ko. Redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. So, para lang to sa mga in a relationship na parang ano siya, law of attraction. I-focus nyo lang yung sarili nyo sa positive. Para yun lang yung ma-manifest nyo. Ganun ang dating. O ma-attract nyo yung gusto nyo. Yun lang, dun nyo lang isipin. Dun nyo lang i-direct ang attention nyo sa gusto nyo. Para yun din yung ma-attract nyo. Lalo na kung in a relationship. Pero again, mukhang in a relationship. Sa in a relationship, tatama to. Ang uli. In a relationship lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.